Alam nyo ba ang fasting ay isa sa pinaka-epektibong paraan to get closer to God? Bukod sa maraming magandang health benefits, fasting is also a way to grow more spiritually. Kaya naman kung naghahanap ka ng way para mas mapalapit sa Diyos or mas mapalalim yung relasyon mo sa Diyos or to feel His presence or kung may tinatry kang i-overcome ng mga temptations sa buhay mo, fasting is a great way to achieve this. And this is biblical ha. Kaya naman pag-usapan natin, paano nga ba mag-fasting? Kasi ang fasting is simply denying yourself, your fleshly desire, your earthly desire, so that you can become more and more spiritual. Joel 2 verse 12. That is why the Lord says, "Turn to me now, while there is time. Give me your hearts. Come with fasting, weeping, and mourning." Bukod dyan, bago simulan ni Jesus yung ministry niya, di ba? Nag-fast siya ng 40 days and 40 nights. And after nun, doon na siya tinempt ni Satan. Kaya naman, bago kayo mag-fasting, ang una nyo dapat malaman ay yung purpose nyo or yung reason nyo bakit kayo magfa-fasting. For example, may isang bagay kang pinagpipray. Or kung gusto mo lang mas mapalapit sa Diyos. Kasi ang fasting is drawing near to God. Also, kailangan may plano ka. Anong klaseng fasting ang gagawin mo? For example, magpa-fasting ka ba ng isang buong araw nang walang food or water? Or sa isang araw, magsi-single meal ka lang? Depende yan sa health condition mo. So, hindi to applicable sa lahat ng tao. Kasi yung iba baka mag-fast, hindi naman kaya ng katawan, delikado. So, kung plano mo mag-fasting ng ilang araw, much better to see your doctor first. Next, kung magfa-fasting ka, is hindi ka dapat talaga kakain. Stop eating food. Yun ang biblical fasting. Katulad ni Jesus, hindi siya kumain, hindi siya uminom ng tubig. Kasi may mga nagsasabi ngayon na nagfa-fasting daw sila sa social media or sa electronic devices nila. Don't get me wrong ha, maganda po yan kasi you are disconnecting from the world. Pero hindi po yan yung biblical na fasting. Ang tawag po dyan ay giving up to God. Ang fasting, hindi ka talaga kakain. To deny yourself, to deny your flesh, para madisiplina ka. Kasi it will be a battle kapag gutom ka, di ba? Kasi yung mga temptations, dadating yan. Na, gusto ko na kumain kasi sa sobrang gutom ko. Parang tinitrain mo na rin yung sarili mo. Next na dapat yung tandaan, huwag mong ipagkakalat, huwag mong ipagsigawan sa ibang tao na nagfa-fasting ka. It's between you and God. Ikaw at ang Diyos lang dapat ang nakakaalam. And when you fast, don't make it obvious as the hypocrites do. For they try to look miserable and disheveled so people will admire them for their fasting. I tell you the truth, that is the only reward they will ever get. Malinaw po, kahit sa pamilya mo pa yan, huwag mong ipagsisigawan na nagfa-fasting ka. Now, may mga instances na hindi mo talaga may iwasan na hindi masabi. Like for example, sa loob ng bahay ninyo, napapansin ka nang hindi kumakain. Pag tinanong ka, bakit hindi ka kumakain? Anong ginagawa mo? Nagfa-fasting ka ba? Syempre, sasagutin natin yon. Huwag tayo magsisinungaling. Sabihin mo, yes, nagfa-fasting ako. Ako kasi ang ginagawa ko, lagi ko sinasabi na mamaya na ako kakain. Kapag tinanong lang ako kung nag-fasting ba ako, doon ko lang sinasabi. Pag nagfa-fasting kasi ako ng isang buong araw na no food, ang ginagawa ko, hindi talaga ako nalabas ng kwarto. Bakit? That leads us to the last tip about fasting. Ito, sobrang importante nito. Dapat nyong ginagawa to kapag nagfa-fasting kayo. Samahan nyo ng prayer at pagbabasa ng Bible. Kailangan nyong gawin yan. Huwag lang fasting alone. Marami tayong makikitang example sa scripture na habang nagfa-fasting sila, ay nagpe-pray sila. Bakit? Because fasting is not just stop eating. Fasting is drawing near to God during those times of hunger and death to self. At magagawa natin yan through prayer and reading the Bible. Ako, I spend more time reading my Bible kapag nagfa-fasting ako. Kaya di rin ako nalabas ng kwarto. And I'm telling you, this is so effective. There are so many things in the Bible na hindi ko naiintindihan. Pero kapag nagfa-fasting ako, grabe yung revelation. Grabe yung wisdom na binubuhos ng Diyos. Kasi nasa state ka ng spiritual eh. But you are literally denying yourself, your flesh, during those times. Remember, sabi sa John 4 verse 24, God is a spirit.
So when you become more spiritual, mas malinaw yung boses niya sa'yo. Mas maintindihan mo yung sinasabi niya. Mas mararamdaman mo yung presence niya. God is Spirit, so we must worship Him in spirit and in truth. Alam niyo, totoong-totoo yan. Ako kapag nagfa-fasting ako, madali kong nadidiscern yung tumatakbo sa utak ko kung thoughts ko lang ba yan? Is this God's voice? Mas nagiging clear. At saka mas mararamdaman mo yung presence niya sa buhay mo. Kahit nga, literal, alam niyo, one time, feel ko yung presence ni God na parang nasa tabi ko lang siya. Tapos feel ko kapag pumikit ako at natulog ako, mapapanaginipan ko siya. Ayun, sana nakatulong. Sobrang daming gandang benefits ng fasting. Bukod pa yung health benefits. And fasting is a great way to get closer to God.